siguro kilala ako sa mga sa social media or sa community natin na lagi kong sinasabi yung breed to improve. Abay, kung nag-breed ako at ang ginamit kong female ay mas maganda pa sa mga na-produce ko, mukhang hindi ako successful doon. Kasi ang essence talaga ng pagbe-breed ay sana, bakit sana? Dahil wala namang kasiguruhan sa mundo, di ba? So, yung aking female, kung ano yung kulang niya, makahanap ako ng stud na magko-complement sa female ko na yun, na kung saan yung mga anak ng dalawang to, magkakaroon tayo ng improvement. Kasi, para sa akin, kung nag-breed ka without the purpose of improving yung current stocks mo, current lineup mo, walang purpose yun. Walang direction yun, walang goal. So, kailangan may goal ka. Ano ang sistema mo para makamit yung goal mo na yun? Yung sistema mo is mag-aral, alamin mo at hindi ka maging kennel blind dun sa ano yung kakulangan ng female mo. Uy, kulang pala sa buto. Uy, kulang pa sa nguso. May patulis pa ang nguso na to. Hahanap ako ngayon ng stud. Na kung saan magko-complement para yung anak nila improvement from the mother or from the father pa. Kaya doon nung panahon na yon, nagsisimula ka pa lang, pwede ko nang masabi na nasa correct mindset ka na. Alam mo, same na same niyang sinabi mo ngayon nung 2011. Kasi natatandaan ko pa eh. Yan rin sinabi ko. Yung pag-set ng goal, kaya ako nagkaroon ng goal eh. Dahil doon. Natandaan ko yun. So, ito tamang guideline lang ng isang kagaya mong bully owner ang na-share mo sa akin. Kaya ako nagkaroon ng breeding na masasabi kong satisfied ako. Proud ka talaga. Proud ako. Hindi sa pagmamayabang. May mga nanalo na rin na breeding ko na sa mga show. Ganon, sir. So, sobrang thank you ako doon kasi nabigyan nyo ako ng chance na matulungan nyo ako. Kung more than 10 years na yon, hindi lang rin naman yung huli natin naging kumbaga transaction, di ba? Madami pa. Diyan na pumasok yung 2017. Hindi ko alam kung anong year, sir, pero meron akong nabiling puppy sa'yo. Kasama ko si Wesley, yung aking kapartner sa Double Dragon Bullies. Double Dragon. Yung 2 puppy na galing sa'yo na anak ni Mafiosa to eh. Pinangalanan naming Vega and Bato. Ari Gold and Mafiosa. Ayun, si Ari Gold. Grabe yung 2 puppy na yun. Nung napunta sa amin yun, mukha silang mga pitbull eh. Ang papayat nila. Pero, andun yung color na lilac try. Andun yung chocolate try. Noong time na yun, 2015 yan, kung di ako nagkakamali, dineliver mo, may ABK show sa MOA. So, dinala namin, syempre, andun na tayo sa MOA, so nasa cage naman. So, kasama namin sila dun sa show. Tapos? Ngayon, may dumaan na foreigner. Nakita yung puppy. Ino-operang kagad kami. Kakukuha mo pa lang noon? Kakukuha ko pa lang, ino-operang kami, bro. Okay. Magugulat ka, ino-operang kami ng malaking halaga. Magkano? Sa 300,000, bro, ang isa ino-offer. Kumita ka na sana nun? Kumita na dapat. Pero, hindi ganun, bro eh. Hindi ganun ang mindset eh. Hindi kami bumili ng aso para magbenta eh. Tama. Gusto namin magkaroon ng magandang foundation. Tama. Kasi gusto ko ng magandang American Bully dahil nakita ko sa iyo eh. Putok ang ulo ko nung nakita ko si Hendo. Grabe, bro. Dax. Sabi ko, eto pala itsura ng import. Kasi yung aso ko nun, classic eh. Payat ng buto. Nung nakita ko, ito pala ang American Bully.